Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:03 na mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Rocky Sigues. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Ang bagyong Mario ho mga kabrigada naglandfall na po dyan sa Cagayan, samantalang isa na ang kumpirmadong patay. Samantala sa iba pa nating headlines, emergency meeting isinagawa ng MMDA kasama ang mga metro mayors. Halos 2,000 pamilya na sa evacuation center na sa NCR ilang rehiyon. Ilang flights naman na dyan sa Ninoy Aquino International Airport kansilado na dahil sa bagyong Mario. Lamesa damuwapaw na dahil sa patuloy na pag-ulan. At 10 milyong turista or tourist arrival target ng pamahalaan sa darating yan na 2016. Mahigit 5 milyong pondo inilaan ng DSWD sa mga apektadong pamilya sa Albay. Samantala ang gobyerno naman hinikayat na gumamit ng renewable energy para sa napipintong power shortage sa bansa sa susunod na taon. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide na hatid ho sa inyo ng Power Source Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. At live mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ho ang inyong tagahatid balita, Brigada Sandy Madarcos. Ako naman Brigada Rocky Sigues. Araw ho ngayon ng Biyernes, September 19, 2014. At ngayon, sa detalye na ng ating mga balita. Brigada Weather Update. Sa mga oras na to, dako tayo sa Pag-asa Forecast Center. Naka-standby si Brigada Geoffrey Bong. Kagabi ang bagyong Mario naglandfall na daw ho. Ang detalye mula kay Brigada Bong, i-brigada mo. Brigada Live Report. Kumpirma mga kabrigada ng Pag-asa na naglandfall na ang Tropical Storm Mario sa dulong hilagang bahagi ng Cagayan nitong alas 11 ng tanghali. Ayon sa Pag-asa, mamayang gabi ay inasahan na ito ay nasa Calayan, Cagayan area.
habang bukas ito naman ay nasa 190 kilometers ng hilagang kanluran ng Batanes. Sa araw naman ng linggo, ito ay nasa 680 kilometer ng hilaga ng Batanes bago pa man ganap na makalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang Tropical Storm Mario ay nasa 64 kilometers ng north-northeast ng Tuguegarao City. Inihayag ng Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na nasa 85 kilometers per hour. Malapit ito sa gitna at may gustiness na aabot ng 100 kilometers per hour. Ang galaw nito ay patungong west-northwest na nasa 22 km per hour. Bukas naman ng umaga, mga kabrigada, ito ay inaasahan na nasa 190 kilometers ng northwest ng Itbayat, Batanes. Inaasahan naman itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng linggo. Nasa ilalim pa rin ng Public Storm Warning Signal number 2. Ang mga lalawigan ng Cagayan kasama na ang Calayan, Babuyan at Batanes Group of Islands, Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Kasama na rin po dyan ang Batanes Group of Islands. Signal number 1 naman ang mga lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur at maging ng La Union. Samantala sa mga sandaling ito, ang NDR-RMC ay nakapagtala na rin ng isang 12 anyos na batang babaeng patay matapos na malunod sa katagsagan ng pagbaha sa Metro Manila, lalo na dyan sa may bahagi ng Barangay Bagong Silang sa Quezon City. Mula pa rin dito sa Pag-asa Forecasting Center, Brigada Joffrey Bongkagapi, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating mga balita, kaagad naman na nagsagawa ng emergency meeting ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA kasama ang mga alkalde sa Metro Manila kasunod ng pagsailalim sa Red Warning Alert status ng Pag-asa na nagtatagal pa or magtatagal pa hanggang mamayang hapon. Mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nanguna sa naturang pagpupulong upang magsagawa ng emergency response sa mga apektadong lugar. Napag-alaman na maraming mga lugar ang binabaha dahil sa epekto pa rin ng bagyong Mario at habagat na nagdudulot ng malakas na buhos ng ulan sa National Capital Region at mga karatig na mga lalawigan. Sa panayam ng Brigada News FM kay MMDA Chairman Tolentino, nag-deploy na rin sila ng 6x6 trucks upang tulungan ang mga stranded na mga pasahero. Kasunod na rin ito ng kautusan na inilabas na Executive Secretary Paquito Ochoa para sa suspensyon sa mga klase sa lahat ng antas sa pribado man o pampublikong paaralan, lalo na sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Marinduque at Pangasinan. Brigada Balita Nationwide. Patuloy pa naman ang ginagawang paglikas ng pamahalaan sa mga lalawigan apektado ng bagyong Mario para matiyak ang kaligtasan ng maraming mga residente. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, nag-deploy na ng isang 6x6 truck ang 18th Special Forces ng Philippine Army para tulungan ang mga na-stranded na mga pasahero at mga residente lalo na sa bayan ng Marilao sa Bulacan. Nag-deploy din ang dalawang mga malalaking trucks ang lokal na pamahalaan ng Antipolo City sa Rizal. Sa lalawigan naman ng Batangas, sinabi ni Bawan Administrator at MDRMO Officer Antonio De Lazi Jr. hindi na madaanan ng mga light vehicles ang daang sakop ng Barangay Bolo, San Roque at San Miguel. Patuloy din ang kanilang monitoring sa iba pang mga lugar sa mga barangay na sakop ng poblasyon. Sa bahagi naman ng lalawigan ng Quezon, pansamantalang sinuspende kanina alas 4 ng madaling araw ang biyahe ng barko mula sa Dalahican, Lucena City patungong Balanacan, Marinduque dahil sa bagyong Mario. Stranded din ang libong pasahero sa Dalahican Port, Lucena City. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, umaabot na po sa kabuuang 1,276 na mga pamilya ang apektado ngayon ng mga pagbaha sa National Capital Region or NCR, Region 3 at Region 4A dahil sa epekto pa rin ng bagyong Mario na nagresulta sa malakas na buhos ng pag-ulan. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suliman, ang nasabing mga pamilya ay nasa loob na ng evacuation centers na siyang hinahatiran ng mga relief goods ng mga trucks na narentahan ng ahensya. Inihayag pa ni Suliman na walang problema sa transportasyon para sa paghatid ng food packs sa mga binahang lugar habang sapat din aniya ang relief goods para sa mga apektadong pamilya na sa ngayon ay umaabot na sa 841,123 na mga assorted food items ang nakahanda para sa ipamimigay na mga tulong sa mga biktima ng bagyo maliban pa sa standby funds ng DSWD Field Office 5 na umaabot
sa mahigit 5 milyong piso. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nagpalabas ng abiso ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines na hindi muna pinapayagan na makalipad o makapaglapag ang mga maliliit na aeroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos na magkaroon ng problema sa radar system na ginagamit para sa paglapag ng mga aeroplano dahil sa sama ng panahon. Tanging ang mga malalaking aeroplano lamang ang papayagan na makalipad at makalapag sa paliparan. Kinansila na ang biyahe ngayong araw ng 10 domestic flights at 6 na international flight, kabilang dito ang Manila Masbate vice versa, Manila Tacloban vice versa, Manila Catarman vice versa ng PAL Express at San Jose Manila vice versa ng Cebu Pacific, Siem Reap Bangkok Manila, Pondong China Manila at Singapore Manila ng Cebu Pacific at MU 211 Pudong Manila ng China Eastern Airlines at TR2728 Singapore Manila ng Tiger Airways at 5M816 Manila Basco vice versa ng Skyjet Air at 3K76 Singapore Manila ng Jetstar Asia Airways. Sa kabilang dako, umakyat na sa 264 passengers, 34 rolling cargos at 3 vessels ang stranded sa pantalan ng Bicol, Cebu, Albay at Catanduanes. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, umaabot na sa mahigit 5,000 katao ang nailikas na mga residente na malapit sa Marikina River dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa nasabing ilog. Kasalukuyang nasa 9 evacuation centers ang mga ito. Nasa ngayon ay itinaas na sa Alert Level 4 ang nasabing ilog matapos na pumalo na ito sa 20 meters mula sa normal na level. Patuloy naman ang ginagawang pag-iikot ng mga truck mula sa Office of the Civil Defense para mailikas ang mga residente na mangangailangan na ng tulong. Samantala, sa barangay Tumama naman ay halos lagpas tao na ang tubig baha. Pahirapan naman ang ginagawang pag-rescue ng mga rescuer dahil sa lakas ng agos ng tubig. Mahigpit naman ngayon ang panawagan ng pamahalang lungsod ng Valenzuela sa mga residente na malapit sa Tulyahan River na huwag nang magmatigas sa paglikas sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog. Ayon kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, pahirapan na ang ginagawa nilang preemptive evacuation dahil sa mataas ng tubig baha matapos na umapaw na rin ang La Mesa Dam sa Quezon City. Sa ngayon ay nasa mahigit 30 pamilya or 300 pamilya na ang kanilang nailikas mula sa barangay Marulas. Brigada Balita Nationwide. Sisikapin ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III na makamit ang 10 milyon na tourist arrival sa bansa sa taong 2016. Kaugnay nito, tiniyak ni Deputy Presidential Spokesman Abigail Valte na ginagawa na ng gobyerno ang mga concrete measures para masiguro ang patuloy na pagdami ng mga dumadalaw na turista sa bansa. Siniguro rin ni Valte na pinagbubuti ng pamahalaan ang lahat ng magagawa nito para masiguro ang kaligtasan ng mga turista, habang tiniyak din nito na hindi nilulubayan ng administrasyon ng mga unfortunate incidents na nangyari sa mga nakalipas. Uta rito, lumabas ang report na umabot sa 149 charter flights ang kinansila ng Cebu Pacific at Tiger Air Philippines dahil sa pagkansila din ng mga turista ng kanilang biyahe mula sa mainland China. Kasunod ng advisory naman ng kanilang gobyerno laban sa Pilipinas. Base sa datos ng Department of Tourism, umabot sa 4.68 million ang tourist arrivals sa bansa noong nakaraang taon o 9.5% na pagtaas ito mula naman noong 2012 kung saan ang China ang ika-4 sa mga bansang nagdala ng maraming turista sa bansa. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM General Santos City at dyan din ho sa Brigada News FM Cebu at Toledo City. Sa mga oras na to, para sa ating panghuling balita nasyonal, dako tayo sa Palasyo ng Malacanang. Naka-standby si Brigada Leo Navarro Malecdem. Ang Malacanang hindi raw nagdamdam sa protesta laban kay Pangulong Aquino sa Europa. Brigada Leo, i-brigada mo. Brigada Live. Patuloy ang paninindigan ng kanyang nakarapatan ng bawat Pinoy na maghayag ng kanilang saloobin, partikular sa pamahalaan basta pa sa paraang naaayon sa batas. Ito ang tugon ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa ginawang kilos protesta ng grupo ng mga Pinoy sa Europa habang bumibisita doon si Pangulong Noynoy Aquino. Gayunman, nilinaw ni Valte na mayroong mga grupo ang nagpahayag ng pagkahiya sa Pangulo dahil anila ay maayos itong bumisita sa kanila sa Europa pero mistulang binastos pa ng mga nagprotesta. Ipinagbalaki naman ni Valte na marami pa rin ang nagpapahayag ng pagtiwala o pagkatuwa dahil nagawa silang bisitahin ng Pangulo sa kabila naman ng dami ng inaasikaso nito sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malecdem, Brigada News. Brigada
Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat Brigada Leo Navarro Malagdem, live direktamente mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Mga kabrigada, live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM Zamboanga City at Brigada News FM Cotabato City. At yan ho ang unang bahagi ng ating pagbabalita para sa Brigada Balita Nationwide na hatid ho sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule at live mula dito sa Brigada National Headquarters sa araw na ito ng Biyernes, September 19, 2014. Sa ngalan ni Brigada Sandy Madaracos, ako ho si Brigada Rocky Sigues. One time the new Filipino time, alas 12:16 na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.